Good morning guys. Ito na yung second day ng ating pagkukopras. Dito, maaga pa lang nag-umpisa na kaming magbunot ng niyog ng aking kapatid kasama ang aking nanay. 5 AM pa lang ng umaga nag-umpisa na kami para hindi kami abuti ng init. Yan guys. Medyo hindi na tayo saray sa pagbubunot kasi bagong balik tayo sa probinsya. Pero mas mabilis pa rin ako kaysa dun sa kapatid ko. Ang baba kasi nung tapasan niya. Tapasan guys ang tawag sa amin niyang ginagamit sa pagbubunot ng niyog. Ito nyo naman guys, hanggang tuhod lang yung tapasan na ginagamit niya. Kaya nahihirapan siya. Yan. Kunwari hindi natingin sa camera. Pwede pa guys, manapas ang nyug. Yan, nagkamali pa nga ng tapon guys. Sa bunutin ko pa na itapon yung nyug. Yan. Medyo mahirap ngayon magbunot ng nyug kasi taginit. Masyadong madikit yung bunot ng niyog sa baon ng nyug. Basta yun na yun. Yan guys. Tapos lang. Kahit pa paano, maalam pa rin sa pagbubunot ng nyug. Kahit nasa 2 years akong hindi ginagawa itong trabahong to. Sisilip naman tayo. Ito naman guys, yung aking nanay ang nagsasako ng niyog. Binibilang yan. Yan guys. Tapos nandito na yung tatay ko para tumulong sa amin sa pagbubunot ng niyog. Yan guys, nakasako na ng niyog. Tatahiin naman yan, tapos mamaya ay ikakarga na papunta sa highway. Kasi ngayong araw din ang biyahe nito guys, para maging pera na. Guys, ito naman yung tatay ko, katulong ko sa pagbubunot ng niyog. 73 years old na siya pero kaya pa rin niya mga gawaing bukid. Kayo guys, yung mga tatay niyo ba, malakas pa rin ba? Nakakagawa pa rin ng mga gawaing bukid? Andito guys. Medyo mabagal na kami dito sa pagbubunot ng nyug kasi medyo tanghali na, saka masakit na rin yung aking kamay. Slow mo na lang. Kasi yan na rin naman yung huling bunto ng niyog naming tatapusan at tapos na kami sa pagbubunot ng niyog. Medyo inabot na kami ng init dito. Pasado 8:13 in the morning na to guys. Kaya medyo mainit na. Kaya maaga pa lang nag-umpisa na kami kanina para maaga kaming matapos. Kasi sobrang init ngayon ng panahon. Ang hirap magtrabaho sa bukid pag inabot ka na ng tanghali. Kaya dapat mag-ingat din tayo kasi baka tayo ay ma-heat stroke sa sobrang init. Yan guys, kita namang pagod na, saka masakit na talaga yung kamay ko dyan. Medyo may paltos na guys. Dahan-dahan na lang. Guys. Nakasako na rin yung mga nyug. Nakasako na agad. Kasi sinasako na din agad ng aking nanay para maikarga na din agad. To, dumating na yung magkakarga ng aming niyog upang dalhin sa highway. Medyo magaan lang naman yung silid namin para di rin hirap yung mga nagkakarga sa amin. Medyo nagkakabiroan pa nga kami dito eh. Tawanan, ganyan lang ang buhay.
Mahirap pero masaya. Medyo mahal na lang ngayon yung isang karga sa amin guys. Yung ganyang isang karga sa kabayo. 100 pesos na yan. Isang karga. Pamula dito sa amin hanggang doon sa highway. Kung saan pipick upin nung mamimili ng kopras. Yan guys, tapos na tayong Hindi na namin guys ng niluto niyog. ni kinopras. Buo lang yan. Kasi ang tagal pang gawa. Ang hirap pa naman magluto ngayon ng kopras. Kasi sobrang init ng panahon. Tapos na. So guys, tapos na kaming tapos na nyog. Yan. Isasako na lahat at ikakarga na lang. Naka 10 sako kami dyan ng nakuhang niyog. Ano lang yan, nasa 600 plus kabuo na niyog lang yan guys. Yan, naka-ready na yung mga ikakargang niyog. Hinihintay na lang bumalaki yung nagkarga kanina. Dalawa silang nagkakarga ng aming niyog. Ayan guys, andyan na yung Ayan, mga yan. nagkakarga ng niyog. Dito guys, hindi na ako tumulong sa pagkakarga. Marami naman sila eh. Tabudu. Tamang pahinga na lang dito sa Gedli. Gumawa na lang kayo panukod mamaya. Ganito rin ba guys sa inyo sa probinsya? Yung paraan ng paghakot ng nyog papunta sa highway. Baguhan ko lang yan. Uy, alis dyan, tabudu. Gusto ko lang. Yan guys. Harangan mo. Sumili pa sa camera yung tabudu. ating aso. Umaagaw pa ng eksena. So yan guys, thank you for watching.